So ayan mga kababayan, makikita nyo po ang dating Pangulong Duterte na nakahiga lamang po ata to sa sofa na may oxygen po. So grabe no, hindi ko alam kung legit ba tong account ng anak niya dating Pangulong Duterte no, na nag-share, nagbahagi ng kasulukuyang kalagayan ng kanyang ama, na sinabi dito na hindi daw binigyan ng proper healthcare yung kanyang tatay no, at nangihina nga itong si dating Pangulong Duterte. Syempre alam naman natin na matanda na si Tatay Digong at napaka weak na po ng kanyang resistensya. So magmula kasi sa Hong Kong pabalik dito sa Pilipinas mga kababayan ay hindi na po nakapagpahinga, nakatulog, nakauwi si dating Pangulong Duterte sa kanilang tahanan. Kaya siguro ganito na yung nangyari sa kanya, at ito nga nakaka-alarma kung totoo man itong post na to ng kanyang anak. Nakaka-alarma po no, dahil matanda na po itong dating Pangulo at kinakailangan matignan ng medical mabigyan ng medical assistance kasi mahirap yung ganitong sitwasyon, lalo na mahina na yung resistensya ni dating Pangulong Duterte. So magre-react po tayo dito sa isang interview po sa SMNI ni Prof. Ana Malindog-Oy, isang geopolitical analyst, na nagsalita siya tungkol dito sa pagkaka-aresto po ni dating Pangulong Duterte. Para sa flag at para sa bayan. Kasi parang ang nangyayari din sa mga Pilipino, masyadong, how do you call that, masyadong nandun lang, kumbaga nasa bystander ba? Maraming Pilipino bystander. Hindi masyadong nakikialam or walang pakialam. So, ngayon, yun nga sinasabi namin minsan pag nagdi-discuss kami at saka mga kaibigan ko rin na iba, na sinasabi namin na siguro we need to experience these difficulties para magising tayo lahat. At kung babagsak man tayo sa country, kung gising tayo, babangon din tayo sa country kasi we can rise. Kaya nating bumangon. Yun yung tingin ko din. Minsan naiisip kong ganun. Opo. Pero ang hirap lang tanggapin. Ang hirap tanggapin na ganun na mangyari. Minsan mahirap lang talagang tanggapin. Opo. Prof, siguro maraming salamat pala sa iyong mga oras na binahagi sa atin dito sa ating special coverage. Siguro last message na lang po sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig sa kasalukuyan. Oo, maraming salamat Admar, MJ, at maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa sa special coverage na to. This is very unfortunate in a sense na araw ng Davao City pala, no? Kanina sinasabi ng mga taga Davao. At araw din na kung saan inaresto ang ating former president, na beloved ng Davao at even beloved ng maraming Pilipino. Sa ating mahal na former president, Pangulong Duterte, ang mensahe ko sa kanya, stay strong and steadfast. The Filipino people, if not all, majority, will be behind you. And hindi kami papayag ng ganun-ganun lang. Kasi alam namin na tumayo ka para sa bayan at lahat ng ginawa mo nung panahon mo, hindi man siya kumbaga, it's not really perfect in every sense. But we know that your heart is with the Filipino people. Ginawa mo yung dapat mong gawin bilang presidente ng panahon mo, hindi para sa iyo at hindi para sa pamilya mo, kundi para sa mga Pilipino. At nakita ko yon, naramdaman ko yon, at lalo na yung issue ng peace and order, naramdaman ko yon. I was teaching in De La Salle, in TAF, nakakalakad ako ng madaling araw, gabi, na hindi ako natatakot. Even in that area na known yan for so many things, and especially petty crimes. So alam namin lahat yan, na mga Pilipino, kung anong ginawa mo para sa bayan nung panahon mo, and even right now, kung ano pa rin ang ginagawa mo para sa ating bayan. So ang mensahe ko sa ating former president na si Tatay Digong, stay strong and steadfast. At alam ko naman you're always strong and you will always stand on the right side of history. Sa ating mga kababayan naman, unang-una, ang issue na to ay hindi issue ng mga Duterte lang. Maybe there is a part of it na, kasi inaresto ng ating former President Duterte at laban din nila ito. At din laban din yan sa mga nagmamahal sa ating former President. But then again, this is higher and this is bigger. You have to look at the bigger picture. And this is an issue of our country and our sovereignty and independence as a country. I hope that every Filipino will see this. Kung ikaw ay Pilipino at nanginindigan ka bilang isang Pilipino, hindi mo hahayaan na makompromise ang dignidad ng Pilipinas
at lalo na ang soberenya ng Pilipinas. Kasi kung wala ang soberenya ng Pilipinas, to be very frank and honest, and you can ask any political scientist for that matter, there's no such thing as Philippines. Kasi ang nagdi-define po ng isang bansa na nire-recognize ng international community is the sovereignty of that state. Now, if our sovereignty is compromised, then our existence as a state, as a nation, as a country, and as a people is also compromised. So now, if you're a Filipino really in a real sense, you will not allow this, and you will stand for the country and for the sovereignty of our country. And that's my message to every and each Filipino na kasali ako dyan. At maraming salamat, Admar, sa inyong pagbibigay sa akin ng daan para makapagsabi ng aking mensahe sa ating former president at even sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay po ang Pilipinas at tayo po ay matatag at matatapang na tao. Huwag po nating hahayaan na ma-put in vain or ma-waste yung mga pinaghirapan ni na Rizal, ni na Bonifacio, para lang ipagpatuloy at ipagtanggol ang sovereignty at independence ng bansang Pilipinas. Kung sila po ay nabubuhay ngayon, ang mga heroes natin and heroines during the Spanish colonization, the Japanese colonization, American colonization, baka ngayon inagwawala na sila sa mga libingan nila, sa nakikita nila kung anong nangyayari sa Pilipinas. Huwag po ganon. Kaya manindigan po ang bawat Pilipino, manindigan tayo and let's stand for our country, let's be with our flag, and let's uphold our sovereignty as a people, as a country, and as a state. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat. God bless the Philippines, and sana po ay may pag-asa po tayo bilang isang bansa. Maraming salamat po. So narinig niyo po yung interview ni Prof. Ana no sa SMNI News kanina. Ito po yung short clip para po sa kabuuan ng interview. Maaari pong bisitahin niyo po yung SMNI News sa Facebook page para mas mapanood niyo po ng buo at wala pong cut yung video. Pero ito po yung pinaka-highlight natin dito is yung pagbibigay po ng payo ni Prof. Ana na tayo pong mamamayang Pilipino ay naway magising na no dahil ito po ay nakaka-alarma. Nakaka-alarma in a way na tayo po ay pakikialaman o pahihimasukan ng ibang bansa na sa katunayan naman ang justice system naman po natin ay gumagana pa. So nakakahiya tayo sa buong mundo na tayo ay pinapanood na ganito ang nangyayari no. At sana naman no, kung may kasalanan man ang dating Pangulong Duterte, dapat ang bansang Pilipinas o dito mismo sa ating bansa siya lilitisin no. At sa mga susunod pang araw abangan natin kung ano pa yung mga mangyayari pa dahil sa ngayon magulo talaga mga kababayan. Comment nyo dyan sa baba, comment nyo dyan sa comment section kung ano yung opinion nyo sa nangyaring kaganapan ngayong araw na to. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo palagi.